nun. Diba? Parang yung sinabi ni Vice President Sara na pamumuliti ka rin daw yung banat sa prime water kay Tama. Camille Villar. Paano pag pamumuliti ka yung may kalawang, may putik, may mikrobyo yung tubig? Diba? Yep. Ano pamumuliti? Siya ang namumuliti ka. Right. Dahil ito ay usapin ng utility ng serbisyo. Ito ay usapin ng human trafficking at saka physical harm. Yes. Diba? Siya ang naglalagay ng kulay politika. Diba? But at the same time, napansin ko, yan ang palaging ginagamit nilang depensa sa lahat ng binabato sa kanila. And ako naman, palagi ko nga binabanggit na ang definition ng pamumulitika ay yung pagpa-persecute sa mga kalaban mo na wala namang ginagawang mali. Tulad ng nangyari kay De Lima. Tama. Diba? They fabricated the evidence. Yan ang pamumulitika. Oh. Tapos napatunayan, lahat fabricated. Yes. Bakit walang naparusahan? Ayun na nga. Yun dapat parusahan, yung mga nag-fabricate. Hindi ba magpa-file ng Justice charge? Secretary. Oh. Si Aguirre, ano nangyari sa kanya? Hindi ba magpa-file ng charges si De Lima? Bakit? Sana mag-file, ano? Sana, pero pwedeng gawin niya motopropyo ng gobyerno eh. True. Diba? Pero right now kasi nga, yung gobyerno natin is busy with a lot of other cases with regards to the Dutertes. Ngayon sinasabi nga ng mga Duterte ay, especially si Sara Duterte, ang dami niya mga batikos ngayon sa gobyerno na wala daw ginagawa at nakatutok lang daw sa kanila. At lumabas nga sa hearing ni Amy Marcos na meron daw parang plano ang gobyerno sa mga Duterte dahil kinakalaban lang daw sila. Conspiracy daw. Yung may conspiracy nga daw. Pero yung ICC nagsimula yan 2017 pa eh. Wala akong kinalaman dyan ha. Pero nangyari yan nung panahon pa ni Digong. Yes. Diba? Kaya nga sila umalis sa ICC. Diba? Napakahaba naman ng conspiracy. Tapos during that time, kaalyado pa nila mga Marcos. Tama. Tapos ngayon sasabihin nila na ito ay conspiracy ng mga Marcos. Hindi ko alam kung ano plano ng mga Marcos. Pero nung nangyari yan, ay opposition tsaka mga biktima ang nag-file niyan. Diba? At yung mismong head ng Davao Death Squad ang tumestigo laban sa kanila. So, anong conspiracy? Ang sinasabi nila. Okay. So napansin ko talaga ang favorite tactic nga ng mga Duterte pagdating sa ganitong mga usapan ay palagi nilang kinakampihan yung mga makapangyarihan. Tama. Pero ang kanilang narrative ay kawawa naman sila. Oh. Nakakaiyak naman yung ginagawa sa kanila. Diba? Kitang-kita mo yung ginawa ni Pulong eh. Yung ba ang itsura ng kawawa? Yeah. Tapos nung nagpapaliwanag siya, anong sabi niya? Matagal na yun eh. Oo. Hindi naman niya sinabi gaano katagal. Pero kahit na matagal na yun, kahit 2 months ago, ginawa pa rin niya. Nangyari pa rin. Wala siyang paliwanag doon.